Guys, uunahan ko na kayo. So, yung vlog natin for today, parang typical na kwentuhan lang, no? Kaibigan sa kaibigan. So, nakita nyo naman siguro doon sa ating video title and of course doon sa ating thumbnail. Ayan. So, bakit ka ba nag-YouTube? Ano ba yung naging reason mo bakit ka nagsimula ng iyong YouTube channel? Bakit ka nag-grind sa YouTube ngayon? Bakit lahat ginagawa mo para malaman yung mga bagay na dapat mong malaman dito sa YouTube? So, syempre, ako yung gumawa ng vlog, so ako yung magsisimula. Una sa lahat, mga lods or mga boss, no? Never pumasok sa isip ko na mag-YouTube naman talaga, no? So, mabalik tayo dun sa storya ko bago ako nagsimula dito sa YouTube. Ako po kasi ay graduate ng BSHRM, no? So, Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management way back 2015. So, 11 years ago, ganun katagal, guys, no? At yung career na tatahakin ko sana is sa restaurants, pwedeng sa hotel, pwedeng sa barko. At dun sa mga di nakakaalam, ako po ay nakapagbarko way back 2019. So nakaisang kontrata lang tayo at hindi na ako nakasampa ulit. So ano yung dahilan? Dito na papasok yung role nung pagkakaroon ng pandemic. Ano? Sa mga di nakakaalam guys, yung COVID-19 or yung pandemic na nangyari way back 2019 onwards, isa po yun sa naging malaking dahilan kaya ako naandito ngayon sa YouTube. So hindi ko sinasabi or hindi ako nagpapasalamat na nagkaroon ng pandemic kasi madaming nawalan ng buhay, madaming nagkaroon ng sakit, madaming mga tao ang nawalan ng mahal sa buhay. So that's why noong mga panahon na yun, nakakalungkot naman talaga. So may mga tao na nagstay lang sa bahay, ginagawa nila yung best nila paano sila makakasurvive everyday. Humahanap sila ng paraan, especially doon sa mga nawalan ng work. Lalo na, alam naman natin, noong panahon na yon is talagang sobrang limited nung trabaho. Ang daming work na nasuspend. Sabihin natin, physical work na talagang hindi mo na pinapayagan nung mga panahon na yon. That's why yung mga tao, nasa bahay lang. Dumidiskarte sila paano sila kikita everyday. So, isa ako dun sa mga tao na ginawa ko yung best ko para makahanap ako ng solution. Ano ba yung pwede kong gawin sa mga panahon na yun? Kasi wala pa talagang announcement kung kailan ulit ako makakasakay ng barko. Wala talagang, alam niyo yun, advance information about sa kung ano yung mangyayari sa amin noong mga panahon na yun. So, naalala ko nun guys, one day, nag-i-scroll ako sa YouTube, dito sa YouTube. So, mahilig ako manood ng mga boxing fights, mga UFC yan, yung mga fighting sports guys, no? So, nag-i-scroll ako, tapos meron akong nakita na isang video. So, medyo limot ko na yung channel nung content creator kasi napakatagal na talaga, honestly, no? Tapos, ang nakita ko dun sa thumbnail niya, kumita dito sa YouTube, no? So, yun yung unang nakita ko. So, nagkaroon ako ng curiosity na, okay, click ko. And then, habang pinapanood ko yung video niya, ina-explain niya na sa simpleng pag-upload ng video dito sa YouTube, is pwede ka mag-earn or pwede kang kumita dun sa mga videos na ina-upload mo. And at the same time, humahanga din ako dun sa video niya kasi talagang pinapaliwanag niya ng maayos kung magkano yung sinahod niya sa buwan na to, magkano yung sinahod niya every month, so magkano yung kanyang nagiging earning sa loob ng ganitong buwan, sa loob ng 30 days, 15 days. So, syempre, ako, bilang isang tao na naghahanap ng solution, no? Hindi ko alam kung permanently or temporarily nga lang So, hindi ko nga akalain na tatagal ako ng ganito sa YouTube no? So, naging interesado ako. So, doon ako nag-try, sumubok ng YouTube. At noong mga panahon na yun, guys, uso yung tinatawag natin na live streaming sa YouTube. And doon sa mga hindi familiar, doon sa babanggitin ko, ito yung nauso no? So, yung tinatawag natin na paangat program. So, dun sa paangat program, hindi ko sure kung naabutan nyo yun way back 2020 onwards, So, parang live streaming siya na kung saan sobrang daming channels ang sumasali doon para magkaroon sila ng subscribers or para mag-grow yung channel nila. Kasi yun yung isang way ng mga panahon na yon para mabilis mo maabot yung monetization requirements. Pero guys, sa rules ng YouTube, lahat po ng mga bagay na dedicated sa fake engagement, sa pagpapadami ng subscriber, or let's just say yung mga manipulation na pwedeng gawin sa social media or dito sa YouTube,
na para padamin yung subscriber mo, bawal talaga yon. So ibig sabihin yung paangat program na yon, bawal na po talaga yon simulat sa pool. Hello everyone, especially the live streamers out there. Are you searching for a reliable, safe, fast, and affordable recharge or top-up service? If you're using the Sugo and Chamet apps, I suggest you visit the CocoDP platform. To get a huge discount, use the Cocoin payment method. Don't forget to click the link in the comment section and log in to CocoDP. The CocoDP platform offers plenty of games and live apps that you can choose from. Now, I will teach you how you can buy Chamet Diamonds here on CocoDP. First, enter your UID. Second, choose the package you want to purchase. Third, select the Cocoin payment method to get a bigger discount. Other payment options are also available. Fourth, enter your email address. Final step, click Buy Now. In just a few seconds, you will receive the package purchase and you can check it directly in your email. So what are you waiting for? Visit CocoDP today. Pero sa mga di nakakalam, isa ako dun sa mga naging live streamer nun. So nag-try ako mag-live stream nun. At isa yon sa naging reason kaya kahit papano na-build up ko yung confidence ko. At madami din naman akong nakilala na mga kaibigan doon noong mga panahon na yon, no? So ito guys, honestly, dun sa paangat program na yon, medyo malaki din yung kinikita ko doon kasi madaming mga channels ang sumasali sa akin, madaming mga channels ang nagpa-participate po sa mga live namin para dumami yung subscribers nila. Kasi nga noong mga panahon na yon, yung mga tao nasa bahay lang, 'di ba? Walang ginagawa. So yung iba nanonood lang sa Black App, sa Blue App, dito sa YouTube. So ang tendency, madami silang oras para gawin yung mga gusto nilang gawin dito sa YouTube. So madaming content creators or madaming mga tao ang napagbuksan ng opportunity sa social media nung mga panahon na yon, especially nung COVID days. At masasabi ko guys, nung pandemic, hindi lang naman puro masasama yung nangyari. So madaming opportunity ang nagbukas sa mga tao dito sa Pilipinas. Isa na ako doon sa napagbuksan ng mga opportunities na yon. So that's why naandito tayo ngayon at hindi na tayo nagbabarko, hindi na ako nagtatrabaho sa restaurant or sa hotel ng 8 hours, 15 hours. So nandito tayo ngayon sa katayuan natin ngayon dahil dun sa pangyayari na yun. Kasi for sure guys, kung hindi nagkaroon ng COVID noong mga panahon na yun or nung pandemic, hindi ko sure kung nandito pa ako, buhay pa ba ako, or for sure baka nagbabarko ako, or baka nasa hotel ako ngayon, nasa restaurant. So hindi ko alam yung pwede mangyari sa akin kung hindi ako napasok dito sa YouTube as a content creator. So mabalik tayo, no? So yun yung mga dahilan, yun yung mga nangyari sa akin ng mga panahon na yon. So naging live streamer tayo sa paangat program. Kahit papaano is yun nga, kumita rin tayo doon. So yung revenue natin ng mga panahon na yun talagang malaki kasi madaming nagsusuper chat. No, yun yung uso ngayon, yung mga nagpapalipad, nagpapakulay. So yun yung terminology na ginagamit noon pagka gusto mong ma-flex or gusto mong ma-drop yung channel mo para i-subscribe ka nung mga sumasali doon sa live stream. 'Di ba? Pero in the first place guys, based po sa rules ng YouTube, so bawal talaga yon. Pero yung live streaming kasi or yung paangat program, 'di ba? Talagang meron siyang hindi mo agad masasabi na bawal inawi. Kasi nung panahon na yun guys, hindi naman ganun pa ka-high-tech yung detection system ng YouTube para malaman kung yung live stream or yung video ng isang tao ay dedicated sa fake engagement or sa sub for sub. Diba? So that's why madami po talagang mga tao ang nag-try din maging live streamer sa paangat program, but it turns out na hindi lahat is umangat doon. Or hindi lahat naging effective yung way nila sa pagiging live streamer doon sa ganong klaseng live. And to make the story short guys, after ilang years, sabihin natin dumating yung year 2021, 2022, so unti-unti nang bumabalik yung trabaho, yung mga tao nagno-normalize na ulit, yung mga work, di ba, unti-unti na ulit nagbubukas, yung mga companies, unti-unti na nagpapapasok ng kanilang empleyado para magtrabaho. So, ang nangyari noon mga lods is, syempre, humina yung live streaming. At parang isang sampal yun sa akin na pagdating sa social media, walang permanente. No? So, lagi niyong tatandaan kung ano yung meron kayo. Sabihin natin kahit in real life, kung hindi mo siya masusustain or hindi mo ma-maintain or hindi magiging consistent yung sistema, especially sa kitaan,
talagang darating yung point na dun ka masasampal na katotohanan na kung merong sistema na inaasahan mo noon na hindi na siya ma-maintain or hindi mo na ma-maintain, is talagang mahihirapan ka, no, habang lumilipas yung panahon. So, madaming nawala sa live streaming, madaming mga maliliit na YouTubers ang bumalik na sa trabaho, madaming mga tao ang nawala na sa live streaming, hindi na sila nanonood ng mga live. So, in short, humina yung paangat programs. At madaming mga live streamer ang nag-quit, madaming naganap na lang ng bagong trabaho, madaming mga live streamer ang umalis na talaga sa YouTube. So, ibig sabihin, kaming mga natira ng panahon na yon, sobrang konti na lang namin. At ito yung unang pumasok sa isip ko, guys, ng mga panahon na yon. Parang gusto ko na din tumigil at maghanap na lang ng work. Pero nasa puso ko yung pagharap sa camera or yung paggawa ng content. Kasi habang nagla-live naman ako ng mga panahon na yon, is gumagawa din naman po ako ng content. So talagang pinurso ko, guys, talagang grind ko na magkaroon tayo ng organic subscribers, no? Talagang nag-grind tayo para magkaroon tayo ng solid community. Kahit papano, no, hindi naman ganun kabilis yung growth natin, hindi man ganun kabilis yung pagangat ng views natin lagi. Honestly, yung views ko ngayon, hindi naman ganun kadami. So most of the time, nasa 500 lang, 1,000, di ba? 2,000, swerte na nga lang pag umabot ng 5K to 10K views. So minsan, umabot ng 20, 30K. And ayun. No? So yung ibig ko sabihin dito, guys, noong mga panahon na yun, hindi ako nagpatalo dun sa sistema. Kumbaga, inadapt ko yung mga pagbabago sa YouTube. Yung mga nangyari dun sa sistema, inadapt ko yung realidad. Kumbaga, hindi ako nagpatalo. Hindi porke kumonti na yung nag-YouTube, hindi dahil sa wala na masyadong nanonood sa mga vlogs ko or dun sa live ko, tumigil ako. So, yun yung naging number one weapon ko. Parang ginawa ko na lang siyang inspiration or motivation na imbis na ako ay panghinaan ng loob, mas nagtuloy-tuloy ako dito sa YouTube. And noong mga panahon na yun, guys, dun ko na-discover yung mga live streaming apps na kung saan talagang dito na pumasok yung madaming blessing sa atin, no? So, yung simula nung nag-vlog tayo about sa mga live apps, no? So, hindi ko na lang babanggitin. For sure, alam nyo naman yung mga tinutukoy ko na talagang nagkaroon tayo ng passive income hanggang ngayon. Hanggang ngayon, guys, ulitin ko, meron pa rin, no? So, dahil dito sa mga live apps na to, mas nakapag-focus tayo sa content creation dahil nga may pumapasok na income sa atin. So, hanggang sa mag-multiple na yung income natin dito sa SOCMED na hindi na natin babanggitin, guys, no? So, kumbaga medyo confidential na yun pagdating sa part na yun. Pero yun yung isa sa nagsalba sa akin. So that's why nandito ako ngayon. That's why nagtutuloy-tuloy pa rin tayo sa content creation. Kasi ang reality dito sa buhay natin, di ba? Kung hindi ka magtatrabaho, kung wala ka namang business or wala kang passive income, so syempre, konti lang yung oras nyo. Di ba? Hindi ba kayo nagtataka, guys? Bakit si DJMA sobrang dami nating oras pagdating sa content creation? Yun nga dahil meron naman tayong mga extra sources of income na passive. So even though gumagawa ako ng content ngayon, may mga pumapasok pa rin sa atin na income. So that's why hindi mahirap sa akin na gumawa ng content kung gugustuhin ko. So yun yung ibig ko sabihin sa inyo, guys. At nagpapasalamat na lang din ako na hindi ko sinukuan ng YouTube noong mga panahon na mahina na yung sistema na alam niyo, nakasama ako. So kumbaga ginawa ko na lang siya na talagang motivation, inspiration para ma-discover ko pa yung mga bagay na alam nyo makakatulong sa akin para mag-grow as a content creator, as a individual na din. Diba? So naalala ko nun, guys, masaya lang nung mga time na yon kasi sobrang dami talagang tao, sobrang dami talagang nag-YouTube. But it turns out na sa social media wala talagang permanente, so may mga pagbabago din hanggang sa humina na yon. And then ako, nag-focus lang ako sa content, naging consistent ako, nag-try ako ng madaming niche, and it turns out na ang minahal ko talaga sa mga niche na yon is bukod dun sa live streaming app, pangalawa yung YouTube tips. Kasi parang gusto ko din na nagsishare ako ng mga experience ko, personal experience, katulad ng ginagawa ko ngayon. And of course, ayun nga, parang gusto ko rin na magturo ng iba't ibang tips, especially sa mga bagong YouTubers ngayon na napanghihina ng loob. Kung kayo po ay medyo tinatamad, kung kayo po ay medyo parang nawawala na ng gana sa pag-upload ng video dito sa YouTube, guys, no, tandaan nyo, nandito ako. Ilang taon ko bago na-discover yung niche na para sa akin. Inabot din ako ng 2 years, 3 years. So, paano na lang kayo? Di ba na ilang araw, ilang linggo pa lang dito sa YouTube? And dun sa mga magtatanong, DJ May, may iba ka ba bang channel? So, lagi ko naman na-mention or na-mention ko na to sa mga comments ko na meron tayong faceless channels na 2.
So hindi ko lang siya pinopromote dito sa channel kasi yung audience ko dun sa aking mga channels na yun ay more galing sa Vietnam, yung isang channel naman is from US. So pag pinomote ko kasi, yung channels ko na yon is mahaluan siya ng Philippines audience, which is alam naman natin na medyo mababa yung CPM at RPM pagka galing po sa Pilipinas yung viewer. So that's why hindi ko talaga pinopromote yun. So kumbaga ito lang po ay dagdag kaalaman dun sa mga nagtatanong sa akin na DJ, tagal mo na sa YouTube, ba ganyan lang yung subscribers mo or what? So syempre guys, meron din tayo mga wino-workout na channels. Hindi naman tayo nagsasayang ng oras dito. And at the same time, hindi naman ako magiging kampante na magbigay ng tips sa inyo kung alam ko na hindi nagwo-workout yung ating ginagawa sa mga channels na meron tayo. So yung sa akin lang guys, no, stay consistent, di ba? Tuloy-tuloy lang sana yung growth nyo dito sa YouTube. Kung akala nyo ginawa nyo na yung lahat at wala pa rin nangyayari, for sure ako guys, 100%, hindi nyo pa ginagawa yung lahat. So kulang pa yan dun sa effort na akala nyo okay na. Hindi pa po yan okay. So dapat guys, doblehin nyo extra effort sa mga contents para tuloy-tuloy ang growth. So that's why kayo guys, ano ba yung number one reason? Ano ba yung nangyari sa inyo? Bakit kayo nasa YouTube ngayon? Kasi ako guys, ang haba nung kwento ko sa inyo kung paano ako napapadpad sa YouTube. Baka kayo guys, pwede nyo naman i-share yung experience nyo sa comment section bago kayo nag-start nag-YouTube. Ano ba yung pumasok sa isip nyo? Bakit nyo sinimulan ang inyong mga YouTube channel? So ano yung nangyari sa inyo? Bakit kayo nasa YouTube ngayon? Okay, so pwede kayo mag-comment guys para kahit papano malaman ko din yung experiences nyo bilang isang YouTuber, ano? And yun lang naman guys, and kung sa tingin nyo madami kayo natutunan at na-inspire kayo, no, na-motivate kayo sa ating vlog for today, don't forget to subscribe my channel, DJ Me, for more videos like this. And guys, mega love shoutout po pala sa ating mga solid viewers na nag-aabang ng vlogs natin daily and weekly, ano? At hindi natin kakalimutan guys yung ating mga DJ Me exclusive members na nagpa-member last month and this month. Ayan, so bilang perks, ipinaplex po natin sila Brendo Power Video at meron po silang tinatawag na monthly community post na kung saan monthly, ipinaplex po natin sila sa ating community para mas makilala po sila ng ating mga subscribers and bagong viewers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa ating vlog for today, meron akong iiwan na isang DJMA YouTube tips dito and of course, YouTube tips playlist na makakatulong sa inyo para magtuloy-tuloy yung growth nyo dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.